Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid magulang, unang-una pasalamatan po natin si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat alhamdulillah, alhamdulillah napagtagumpayan natin ang unang araw ng ating pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, bagamat na-record ko ito ng umaga, pero i-upload natin ito mamaya ng 11 PM. Pero ito ay tanda na kung saan napagtagumpayan na natin ang unang araw ng pag-aayuno. Subalit katulad nga ng aking pinaplano, nawa ay samahan nyo ako sa ating paglalakbay na ito, na ang ating series of lecture this month of Ramadan ay magiging patungkol sa bilang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang modelo natin. Okay? At inshallah, nawa at yun naman talaga dapat ang gawin natin, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating modelo dito sa mundong ito, sa ating pamumuhay, hindi ba? Katulad nga ng sinabi sa hadith, hindi matatanggap ang ating mga gawain maliban na lamang sa dalawa, al-mutaba'a wal ikhlas, ang pagsunod kung paano ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang dalisay na intention natin dito. Pero sa lecture natin, mga minamahal na kapatid magulang, magbabanggit tayo ng mga katangian. Okay? Mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mabubuti, at insyaallah nawa ay i-apply din natin ito sa ating mga sarili biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay? Hindi ko papahabain tong lecture natin. Every video na ating i-upload, ito ay aabot lamang ng 6 to 10 minutes. At kaya hindi ho masasayang ang ating mga oras, mga minamahal na kapatid magulang, sa tuwing pinapanood natin ang series of lecture natin this month of Ramadan. Kaya i-share ho natin sa ating pamilya, sabay-sabay tayong matuto biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Una, ating unang katangian na babanggitin, mga minamahal na kapatid magulang. Unang-una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay al-amin. Isa ito sa katawagan o tinatawag na siya o kilala na siya noon pa man, hindi pa man dumadating ang revelasyon, okay, sa mga tribo ng Quraysh, na siya ay al-amin. Okay? Ano ito? Ito yung pinaka mapagkakatiwalaan. Okay? Subhanallah. Dapat natin itong maisabuhay, mai-apply sa ating sarili bilang isang taong maging mapagkakatiwalaan, mga minamahal na kapatid magulang. Itong kapangalan na ito or katangian na ito, al-amin, mapapagkatiwalaan, hindi ito binigay ng mga Muslim na noon. Okay? Ito ay ibig sabihin ko sa Muslim yung Sahaba. Ang nagbigay pa mismo ng al-amin ay ang mga al-Quraysh, yung mga tao na kung saan galit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa kabila ng galit yung mga Quraysh na yun na masasama, ay tinatawag pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang al-amin, sapagkat pagdating sa kayamanan, kahit ano pa man yan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mapapagkatiwalaan sa lahat ng darangan. Pakinggan nyo ito. Isa pa nga sa nangyari noon, para bang ang Quraysh, sobrang galit na galit sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto na nilang kitilin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong mga panahon na iyon. Pero isang pagkakataon, ang mga kayamanan ng Quraysh, okay, pera, salapi, ginto, nasa kwarto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa kabila ng gusto ng kitilin, galit na galit ang mga Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung ginawa niya? Ang sinabi niya dito, sinabi niya kay Ali bin Abi Talib, sinabi niya, "Ya Ali bin Abi Talib, kunin mo yung kayamanan na iyan at isauli mo sa kanila." Okay? Hindi natin mabibigay yung detalyeng kwento noon. Subalit, to make the story short, mga minamahal na kapatid magulang, sa kabila ng ang pagkitil ang pakay ng mga al-Quraysh, ng mga Quraysh na ito, na grupo ng tao na ito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nanatiling naging matapat sa kanyang mga kinauukulan. Yang kayamanan na yan, hindi yan sa atin. Sa kanila yan. Pinatabi lang nila yan. Kaya Ali bin Abi Talib, ibigay mo yan sa kanila, ibalik mo yan sa kanila. Subhanallah. Isa itong napakagandang example, mga minamahal na kapatid magulang, na kung saan dapat natin i-apply ang pagiging matapat. Okay?
Isa pa, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, mga minamahal na kapatid magulang, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sinabi ni Allah, katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay inuutusan kayo na tuparin ninyo, okay, ang mga bagay na pinagkatiwala sa inyo. Okay, sa mga taong nagkatiwala sa inyo, tuparin natin ito. Sapagat isa sa mga bagay na sa pangkaraniwang panahon natin ngayon, maraming tao ang nangangako, marami ang tao na napapagkatiwalaan, subalit binabali nila ang tiwala na ito. Okay, at ito ay sakop nito ang lahat ng pamumuhay natin dito. Hinggil sa trabaho, sa negosyo, sa pamilya. Kapag ka ikaw ay napagkatiwalaan, huwag mong babaliin ang tiwala na ibinigay sa iyo. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tayo ay inutusan ni Allah na tuparin natin ang tiwala binigay sa atin ng mga tao. Sinabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakaganda nito, Addil amanata ila man itamanaka wala takhun man khanak. Subhanallah. Tuparin mo pa rin ang tiwala. Kapag may nagtiwala sa iyo, tuparin mo ang pinagkatiwala niya. Pero kung meron mang tao na kumbaga khanak, ibig sabihin nito yung binetray ka. Mas magandang word, ginawan ka ng hindi maganda, huwag mo silang gagawin ng hindi maganda. Subhanallah. Sa panahon natin ngayon, ito yung last message. Okay, sa panahon natin ngayon, lahat nagloloko, lahat na binabali ang tiwala sa maliit na bagay, okay? Sa maliit na pinagkakatiwala sa atin. Mga minamahal na kapatid magulang, maliit na bagay na binasag natin ang tiwala natin sa tao, made-destroy nito, sisirain nito ang connection mo sa hinaharap. Hindi lang basta kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus sa kapaligiran mo. Maliit na ginawa mo na yan, ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyo, sa iyong buhay. Wallahi, hindi man natin nakikita sa mga panahon na ito ngayon, yung mga maliit na pagbasag natin sa tiwala, ito ay sobrang malaking epekto sa hinaharap. Okay? So, alhamdulillah, ang ating episode ngayong araw ay Al-Amin. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Al-Amin. Siya ay mapapagkatiwalaan, kaya isabuhay natin ang katangian na ito, mga minamahal na kapatid magulang, gawin nating modelo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating pamumuhay. Kaya mga minamahal na kapatid magulang, idalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala ang nawa tanggapin niya ang ating mga pagsisikap sa unang araw ng buwan ng Ramadan na ito, ating pag-aayuno, at idalangin natin na alhamdulillah, wag natin sayangin ang mga pagkakataon na binigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na ito. Samantalin natin, magbasa tayo ng Quran, gumawa ka na lahat ng ibadah na gusto mong gawin sa mabiyayang buwan na ito, at inshallah samahan niyo po ako sa ating series of lecture sa pinamagatang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang modelo sa atin dito sa mundong ito. Ngayon po, ang word of the day natin, Al-Amin, trustworthy, mapapagkatiwalaan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruk wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.